Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, binira ang baho ni Marcoleta. At bilyonaryong si Manny Pangilinan, may matinding buwelta sa mga katulad ni Marcoleta. Alam nyo mga kaibigan, matapos nalantad yung hindi tugma na yaman ni Marcoleta sa kanyang salin na 52 million, habang ang kanyang dineklarang sose o ginastos sa kampanya ay 112 million. Ngayon mga kaibigan, galing mismo sa bunganga ni Marcoleta, hindi niya daw nilagay sa kanyang sose ang mga pangalan ng mga taong tumulong at nagbigay ng pera sa kanyang kampanya, baka daw pag-initan ng gobyerno ni Pangulong Marcos. At hamon pa niya sa ating lahat, may batas ba na dapat ilagay ang mga taong nagbigay tulong sa kanyang kampanya? Kaya naman mga kaibigan, matinding buwelta sa mga di umano'y kabalbalan ni Marcoleta na posibleng may pananagutan nito sa batas. At ang sigaw ng karamihan, dapat itong sipain sa pwesto. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, yung matinding pag-amin ni Marcoleta. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. Grabe mga kaibigan, no? Oo, sinisi mo pa talaga at ginawa mo pang dahilan ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Anong connect doon sa pagiging sinungaling mo dyan sa sose mo, Marcoleta? Sige nga. Ordinaryong tao nga napapaisip Red flag na yan Mismo ikaw, di ka man lang nagtanong kung malinis ba yung pera na yan dahil mismong yung mga magdo-donate sa'yo, ayaw nilang i-disclose kung sino sila. Tapos sasabihin mo, baka pag-initan ng gobyerno ni Marcos. Ang tindi mo talaga. Oo. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mo batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Alam nyo, Senator Marcoleta, abogado ka naman. Okay? Pakibasa na lang. Basahin mo na lang yung Section 14 ng Republic Act number 7166. Total, tulad nga ng sabi natin, abogado ka naman. 'Di ba? Sa madaling sabi, ito ang resibo ng katotohanan kung saan nakalagay magkano ang ginastos ng kandidato sa kampanya tulad mo, saan galing ang pera, saan ginamit ang pondo. Grabe ka talaga. Mismo mga kaibigan itong si Marcoleta na laging nagmamagaling sa katotohanan at moralidad. Ngayon ay umaamin na sinadya niya na itago ang mga pangalan ng mga nag-donate sa kanyang kampanya. At ang dahilan? Dahil daw ayaw ng mga donor ipalagay ang kanilang pangalan sa sose. At baka daw pag-initan ni Marcos. Grabe talaga Aba mga kaibigan, kung ganun pala kadali, pwede na rin palang itago ng lahat ng politiko kung saan galing ang pera nila. No? Iba ka talaga. Alam nyo mga kaibigan, ito ang uri ng panggagago sa batas na hindi dapat palampasin. Dapat panagutin mga kaibigan yung mga ganitong kabulastugan, yung ganitong pagsisinungaling. Ang sose ay hindi palamuti, Senador Marcoleta, Kung malinis at tapat ang pinagmulan ng pera, dapat wala siyang kinakatakutan. Lalong-lalo na yung nag-donate sa'yo, Pero dahil pinili po ninyong manahimik at pagtakpan, malinaw na may tinatago. Bakit kaya? Galing ba yan sa drug lord? Galing ba yan sa mga kabulastugan? O kaya naman galing ba yan sa mga kontraktor tulad ng mga Biskaya? Galing ba yan sa mga sindikatong incheck? Nagtatanong lang po kami, Senador Marcoleta. Alam niyo mga kaibigan, itong si Senador Marcoleta,
habang siya ay abala sa pagbibintang sa kung sinong utak sa korupsyon, di ba? Tulad nila Escudero, nila Joel at Jinggoy na ang pinakautak daw nito ay si Romualdez papunta kay Marcos. Naku mga kaibigan, siya pala mismo may tinatagong baho sa ilalim ng kanyang sose. Ito ang pinakamalupit na anyo mga kaibigan ng harapang kasinungalingan talaga. Ang isang mambabatas tulad ni Marcoleta na senador na mismong lumalabag sa batas na dapat sana siya ang unang sumusunod dito. Habang ang ibang kandidato ay sumusunod sa patakaran, siya naman ay gumagawa ng sariling batas para makalusot sa mga kabalbalan. Tapos tatanungin pa niya tayo mga kaibigan, sige nga, nasaan daw yung batas? Ay nako talaga oh. Sa dulo mga kaibigan na simple lang. Kung may tinatago ka sa sose, ibig sabihin may kinakatakutang mabunyag. Tapos mga kaibigan, nung nalaman niya na may mahalagang witness, itong si Senador Lacson, abay to the rescue na naman itong si Marcoleta at pinagpipilitan niya ang kanyang credible na witness na si Gutesa at ang mag-asawang Diskaya. At pinagpipilitan niya mga kaibigan na hindi niya daw pinagtatanggol itong si Diskaya o yung mag-asawang Diskaya at hindi daw siya nag-aabogado. Aba matindi ka talaga, no? Pakinggan niyo po ito. Yung mga ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat siyempre yung mastermind nakatingin sa kanya Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala ka-importante na magkaroon ka ng whistleblower. Alam nyo mga kaibigan, kaya hindi talaga maiwasan na mga kababayan natin nasabihan itong si Senador Marcoleta na napakayabang. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya no? Pero hindi niya kaya naaamoy yung baho niya mga kaibigan. Nagtatanong lang po tayo Nakakatawa at nakakagalit mga kaibigan na marinig kay Marcoleta na mas credible daw na testigo itong si Gutesa at ang mag-asawang Diskaya. Samantalang may malinaw na issue itong si Gutesa sa peking notaryo at kaduda-dudang dokumento. Alam niyo mga kaibigan kung totoong hangad ni Senador Marcoleta ang katotohanan, bakit siya kumakapit sa mga testigong may bahid ng kasinungalingan at kahina-hinalang kredibilidad? Di po ba? Para bang gusto niyang linisin ang sariling putik gamit din yung putik? Di ba? Putik talaga na yan mga kaibigan. Mas lalo pang nakakainit ng ulo nang pilitin niyang gawing witness ang mag-asawang Diskaya. Pero kapag napag-uusapan ang issue ng ninakaw na pera ng bayan, bigla siyang tikom, iwas at ayaw ipabalik. Ibig sabihin niyan, hindi ito tungkol sa hustisya. Kundi selective. Diba? Selective mga kaibigan, kung saan pinipili lang nila ang totoo kapag may pakinabang sa kanilang kampo. Tulad na lamang sa ayaw nilang pag-usapan at tumbukin ang korupsyon nung panahon ni Duterte. At ayaw nilang pag-usapan ang mga dawit tulad ng kanilang kaalyado na sila Escudero, Jinggoy at Joel. Lalo na kung ang kanilang amo na si Sara Duterte ang nasa sentro ng usapan, abay to the rescue po agad itong mga to. Nangunguna na dyan si Marcoleta. At ngayon, may gana pa siyang sabihin kina Senator Lacson, Senate President Tito Soto, pati sa ICI na nililihis ang usapan daw para protektahan si Romualdez. Tulad nga ng sinasabi ng karamihan siya mismo itong nagtatakip sa mga tunay na isyong bumabalot mga kaibigan, di ba? Sa mga korupsyon at pandarambong. Kapal talaga ng mukha. Tapos siya pa ang may lakas ng loob magpanggap na tagapagtanggol ng katotohanan. Sige nga po, sose mo nga Ano yun, peke? Alam nyo mga kaibigan, tila desperadong pagtatangka totoo naman. Desperadong pagtatangka
ni Marcoleta na ilihis ang issue at ibalik ang spotlight sa mga taong wala namang kinalaman sa anomalya. Pero hindi na mabobola ang taong bayan, no, Senador Marcoleta? Ang tanong ngayon kasi, hanggang kailan mo ipagtatanggol yung mga kaalyado mo na sangkot sa korupsyon habang nagtatago kayo sa likod ng kaduda-dudang testigo? Kaya naman mga kaibigan, may buwelta si Senator Lacson dito sa mga patutsada ni Marcoleta. Balikan ko lang po kay Guteza. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi yes to clarify yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. No? At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga, at saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila Totoo. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So kailangan maklarify din yon. Hindi bang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Magandang tanong yun, di ba mga kaibigan? Sino kaya, sa tingin ninyo, sino yung gumawa ng script di umano ni Gutesa? Di ba? So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info ba, importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Blue Ribbon Chairman. No, yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. Ano? When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Tama mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito ni Senator Lacson, alin dito yung tama, alin dito yung hindi. Tulad na lamang mga kaibigan doon sa SALN at sa SOSE ni Marcoleta, di ba? Alin doon yung totoo, alin doon yung hindi. Puro kasinungalingan. Kaya nga mga kaibigan kung lahat ng opisyal ay may tapang at prinsipyo gaya ni Senator Lacson, siguro mga kaibigan, matagal nang nabawasan ang ugat ng korupsyon sa gobyerno. Kung lahat sana mga kaibigan may ganitong prinsipyo, di ba? Pero, ganun nga mga kaibigan habang ang iba ay puro salita at drama, sa kamera, si Lacson tahimik pero diretsong tumatama. Walang takot, walang paligoy-ligoy, walang pakialam kahit sino pang tamaan. Di ba mga kaibigan, hindi siya tulad ng patutsade at parinig ni Marcoleta at sa mga nagtatangkang ilihis ang investigasyon. Di naman kasi siya tulad ng iba mga kaibigan di ba? Nagpapanggap, nakala mo talaga sila yung simbolo ng katotohanan. Di ba? Kung makapagsalita, akala mo alam lahat, napakayabang. Pero mga kaibigan, sila pala yung may bahid ng korupsyon. Di ba? Nakakahiya. Di ba mga kaibigan? Habang ang iba ay abala sa pagtatanggol sa kanilang mga amo at kaalyado. Si Senator Lacson mga kaibigan nakatuon sa iisang panig, ang panig ng katotohanan at ng taong bayan. Tulad na lamang mga kaibigan ng isang bilyonaryo. Lihitimong bilyonaryo mga kaibigan, napakaganda ng kanyang mensahe. Ito yung mga lihitimong bilyonaryo na alam natin kung saan galing yung pera nila. Hindi tulad ng iba na hindi natin alam kung saan nanggaling yung kanilang pera, wala namang negosyo, tapos ayaw pang sabihin kung sino-sino yung mga nag-donate sa kanila. Malay ba natin kung isang drug lord yan, di ba? Pero ito mga kaibigan, napakaganda ng kanyang mensahe. Ito po, di ba? Ayon po kay Billionaire Manny V. Panghilinan o mas kilala sa tawag na MVP,
Maraming bumabastos sa katotohanan, pero mas marami tayong mas gusto ang katotohanan. Grabe mga kaibigan, no? Tama si MVP dito. Isa itong napakalalim na paalala sa panahon po ngayon na halos normal na ang pagsisinungaling sa politika. Totoo po di ba? Habang ang iba mga kaibigan gaya ni Marcoleta na sinadyang itago ang katotohanan sa kanilang sose at hinahanapan pa ng butas ang batas para pagtakpan ang mga lihim na donor, may mga tulad ni MVP na pinapaalala po sa atin na hindi lahat nadadala sa kasinungalingan. Totoo naman po, di ba? Tandaan natin mga kaibigan, hindi kailanman mananalo ang kasinungalingan sa katotohanan. Kaya naman mga kaibigan, sana lang kumilos naman yung mga ahensya na sana tignan itong mga ganitong kabalbalan. Diba? Harap-harapang pagsisinungaling na po ito mga kaibigan Ito mga ginagawa tulad ni Marcoleta Sana naman bigyan aksyon ito kung ano ang dapat na parusa patungkol dito. Kasi sinasabi sa batas, pwedeng kasuhan ng administratibo. O kaya naman pagkatanggal sa kanyang pwesto, abay tignan nyo. Siya mismo galing sa bunganga ni Marcoleta, umamin, di ba? O, yung kanyang pagsisinungaling. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.